Sophia's apartment! Hurry up! Sigaw ko kay Bailey. Hindi nagsalita si Bailey at agad na ni-start ang sakyan. Ilang sandali pa, mabilis na ang takbo sa daan ng sakyan. Mabilis kaming nakarating sa apartment ni Sophia. Hindi pa nakakaparada ng maayos si Bailey, agad akong bumaba at tinakbong patungo sa apartment ni Sophia. Kinalampag ko ng pintuan, hindi pa rin ako pinagbubuksan ni Sophia. Ilang beses ko ring tinawagan ang telepono niya pero hindi niya ito sinasagot. Sa uling subo ko, natawagan siya ay nakapatay na ang telepono niya at sunod-sunod akong napamura. Wala ko nagawa kundi ang lisanin ng apartment ni Sophia. Siguro'y kailangan ko munang pahupain ang galit niya. Kailangan ko siyang kausapin ng maayos. Sophia's POV. Hindi ko na napigilan ang pagluha ko sa sama ng loob at sobrang pagkainis ko kay Thunder. 3 araw siyang hindi nagpakita sa akin at kay Tyrone na sobra kong ikinainis. Kahit sa TSIC, ako na mamasukay hindi ko siya nakikita at 2 araw kong tinangkang puntahan siya sa office niya pero sabi ng assistant niyang si Maria hindi pumapasok si Thunder ilang araw na. Kahit tawag at text, hindi niya ginawa. Kung ayaw mo na sa akin at hindi mo na ako mahal, Kuton Lupa, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Sambit ko. Sa ilang araw niyang hindi pagpapakita na pagpasyahan kong mag-resign sa kumpanya. Wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Bago pa ako pumasok sa opisina ni Thunder, iniwan ko na kay Marie ang resignation letter ko. Lalong nadagdagan ng inis ko nang hindi niya sinaseryoso ang mga sinabi ko. Nagawa niya pang asarin ako. 3 araw na hinahanap-hanap siya ni Tyrone. Kuton Lupa, ang sarap mong bugbugin. Bulong ko habang naglalakad akong palabas ng TSIC. Pinigilan kong umiyak na naman. Ilang beses na ba akong lumuha dahil kay Kuton Lupa na may pagkatanga. Hindi alam ni Thunder na sinabi ko na kay Tyrone na sa Thunder ang kanyang ama kaya sa loob ng 3 araw na hindi nagpakita sa Thunder, umiiyak si Tyrone at laging sinasabi na miss niya na ang daddy niya. Hinayaan kong tumunog ang telepono ko. Alam ko si Kuton Lupa ang tumatawag. Pagkababa ko ng taxi, malalaki ang hakbang ko na makapasok sa apartment ko. Wala si Tita Annalisa at Tyrone ngayon kaya ako lang mag-isa sa apartment. Kuton Lupa, pinasasakit mo talagang ulo ko. Mahina akong turan. Para hindi malungkot si Tyrone sa hindi pagdalaw ni Thunder, hinatid ko sila ni Tita sa mansyon nila Ate Ali para makalaro ni Tyrone ang mga pinsan niya. Kinausap ko ulit si Ate Ali at Kuya Justin na doon na muna sila, Tyrone at Tita habang naghahanap ako ng trabaho. Bukas na bukas din maghahanap ako ng trabaho. Hindi na ako babalik sa TSIC. Ang sarap mo ipakagat sa libo-libo langga, Kuton Lupa, para umayos yung utak mo. Okay, ako na lang kakagat sa'yo. Sa susunod na makita kita, ibabaon kita sa lupa. Sa isip ko, sa sobrang pagkainis ko kung ano-ano nang naiisip ko. Napag-usapan namin ni Isay kaninang umaga na mag-bar kami kaya mag-enjoy muna ako at hindi mo na iisipin si Kuton Lupa. Siguro, magkasama si Thunder at ang babaeng kulang sa nutrisyon, kaya di nagawang dalawin si Tyrone. Sa isip ko, idinadahilan ko lang si Tyrone dahil ang totoo hinahanap-hanap ko din ang presensya ni Kuton Lupa. Kaya nanggagalaiti ako sa galit dahil hindi siya nagpakita sa akin at hindi siya tumatawag. Magsama kayo ng babaeng garapata. Turan ko. Kahit hindi ko nakikita na nagpupunta sa Divine sa TSIC. Minsan naiisip ko na magkasama sila ni Thunder tuwing hindi niya ako pinupuntahan na nagpapasakit sa kalooban ko at sa ulo ko. Agad akong pumasok sa silid ko. Hindi ko na nagawang magpalit ng damit. Agad akong humiga sa kama. Nilagay ko ang telepono ko sa silent mode. Gusto ko matulog at ipahinga ang isip ko. Pumikit ako hanggang sa makatulog ako. Nalimpungatan ako sa ingay na narinig ko na agad ko ding binaliwala at muli akong pumikit. Gusto kong matulog maghapon para ipahinga ang isip ko. Nagising ako dahil sa pagkauhaw. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog. Agad akong bumangon at bumaba sa kama. Kinuha ko agad ang telepono ko sa ibabaw ng maliit na mesa para tawagan si Ate Ali para kamustahin si Tyrone. Lobat na pala. Agad ko itong chinarge at lumabas ako ng silid para magtungo sa kusina. Sunod-sunod na katok sa pintuan ang narinig ko. Pagkatapos kong makainom ng tubig. Wait lang! Bakit lahat na lang ng kumakatok sa pintuan ko yung mga nagmamadali na mapagbuksan? Budong ko. Nakangiting mukha ni Isa ang nabungaran ko. Nagulat din ako na papadilim na. Maligaw ka na, Sophia. Magsasaya tayo ngayong gabi. Mukhang ang haba ng tulog mo. Kagigising mo lang ba? Hindi mo ba naririnig na kinakalampag ni Sir Thunder ang pintuan mo?
Hindi na ako lumabas dahil ayoko makapag-usap sa kahit na sino except sa'yo. Sambit ni Isay. Jack, naaasarin na naman ako nito sa uri ng ngiti nito. Sige na, maliligo na ako para makapag-enjoy tayo ngayong gabi. Sige, magpaganda tayo. Baka makahanap tayo ng boyfriend. Sabay pa kaming napabungis-ngis ni Isay. Nang makaalis si Isay, agad akong naligo. Maghahanap na ako ng iba, kutong lupa. Yung mas gwapo kasi sa'yo. Sambit ko na ikinangiti ko. Alam ko naman sa sarili ko na wala na akong ibang mamahalin na lalaki kundi si Thunder lang. Gusto ko lang na mag-enjoy ngayong gabi at huwag mo na isipin si kutong lupa. Ang ganda natin ngayong gabi. Tura ni Isay na ikinangiti ko. Nagsuot ako ng black dress na hapit-hapit sa katawan ko at may manipis na strap ito. Kaya kitang-kita ang leeg ko at balikat ko. Hanggang tuhod lang ang haba. Pinaresan ko na isang black high heels at manipis na makeup sa aking mukha. Tinali ko lang ang buhok ko pataas. Para kang walang anak. Isa kang hot mama. Hinampas ko ang braso ni Isay sa mga pambobola niya. Ouch! Yun ka na naman sa mga pagpalo mo. Nginitian ko lang si Isay sa tinura niya. Agad kaming naghanap ng mesa pagkapasok ng bar. Napakaganda ng bar na ito. Kaibigan ni Kuya Justin ang may-ari nito kaya nakapasok kami ni Isay. Sabi nila hindi ka makakapasok sa bar na ito pag walang VIP pass. Blackstone ang pinakasikat na bar sa buong bansa. Isay, malalasing ka kaagad niyan. Sunod-sunod ang inom mo. Mamiti lang si Isay. Nakailan na rin ako kaya medyo nakakaramdam na ako ng init at hilo. Nagtungo kami ni Isay sa dance floor. Pareho kami ni Isay na magaling sumayaw. Bata pa lang ako, hilig ko ng sumayaw kaya lagi akong kasali sa mga dance competition sa school noon. Hindi namin namalaya ni Isay na nagsitabi na mga tao sa dance floor at pinapanood na lang kaming dalawa. Dala ng alak na nainom ko'y nawala na ang hiya ko. Lalo kong ginalingan ang paggiling ko sa dance floor, ganoon din si Isay. Hanggang sa may humatak sa braso ko. Ano ba? Bitawan mo! Nang lingunin ko may hawak ng braso ko na sobrang higpit. Natigilan ako na ang galit na mukha ni Thunder ang nalingunan ko. Nang hanapin ko si Isay, hawak din ito ng isang lalaki at agad kong namukaan ang kaibigan ni Kuya Justin na si Ivan. Nawala ang tingin ko kay Isay nang hatake na ako ni Thunder palabas ng bar. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Pilit kong hinahatak ang kamay ko na mahigpit niyang hawak. Medyo nahihilo ako at masakit ang paa ko sa sapatos na suot ko. Kutong lupa, magdahan-dahan ka naman sa paglalakad. Masakit ng paa ko at nahihilo na ako. Agad na huminto sa Thunder sa paglalakad at umarap sa akin. Umiikting ang panga niya habang pinapasadahan ng tingin ang kabuuan ko. His lips thinned with anger. Mabigat siyang bumuntong hininga. Alam kong pinipigilan niyang sigawan ako. He stood there, tall and angry. Kinakabahan ako sa uri ng tingin na ipinupukol niya. Inilang hakbang niya lang ang pagitan namin. Napatili ako nang pinasan niya ako na parang sako ng bigas katulad ng ginawa niya sa TSIC. Kutong lupa, ibaba mo nga ako! Why do you fucking wear those tiny clothes that show too much of your skin? Mariin ang bawat pagbitaw niya ng salita at ilang beses niyang pinalo ang pang-upo ko. Why do you ignore my call? Sophia Ramos Simpson! Hindi ako nakapagsalita sa itinawag niya sa akin. Muli kong naramdaman ang pagpalo niya sa pang-upo ko. Hindi na ako nagsalita pa. Nakakaramdam na rin ako ng hilo. Dahan-dahan niya ako ibinaba sa sakyan. Ipinikit ko agad ang mata ko dahil sa hilo ko. Sinandal ko ang ulo ko sa upuan. Narinig ko na lang ang pag-click ng seatbelt na ikinabit ni Thunder sa katawan ko at pagdampi ng labi niya sa labi ko. You better be ready sa gagawin ko sa'yo mamaya, love. Sisiguraduhin ko magkakalaman niyang tiyan mo sa susunod na buwan. Mariing tura ni Thunder na hindi ko masyadong maunawaan dahil sa hilo na nararamdaman ko. Unti-unting bumigat ang mata ko hanggang sa nakatulog ako. Thunder's POV. Magulong-magulo ang loob ng penthouse ko. Parang nadaanan ng bagyo. Nang hindi ko matawagan si Sophia at hindi ko alam kung nasaan siya pagka-uwi ko sa penthouse, I'm so upset. I can't control my emotions kaya bawat mahawakan ko'y pinagbabasag ko at pinaghahagis ko. Bailey, call Cameron and fucking find Sophia Ramos. Asap! Sigaw ko. Copy, boss. Mukhang nadaanan ng bagyo ang penthouse mo, bossing ah. Lucas wants to talk to you. I don't want to see his fucking face. Tell him to go to hell. Bailey smirked. I gave her a brutal and unfriendly stare. Napailing-iling si Bailey kahit kailan hindi ito marunong matakot. Kawawa lang ang lalaking mamahalin nito.
Nang makalabas si Bailey, muli kong sinubukang tawagan si Sofia. Lalo lang ako nakaramdam ng galit nang hindi niya sinasagot ang tawag ko. You're going to pay if I see you, love. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng kama. I uttered. Isa na lang ang alam kong paraan para hindi matuloy ang kasal nila ni Lucas. I'm going to get her pregnant. Marahan kunturan. I couldn't deny the spark of excitement, just the thought of impregnating her. Nahiga ako sa sofa. 3 araw akong pagod dahil naglagay ako sa hideout ng Black Shield. They see my wrath for 3 days. Lahat ng interrogation, ako ang gumawa kaya hanggang ngayon, may banda ang kamay ko dahil sa kanila ko ibinuhos ang galit ko. Galit para kay Lucas. Galit na hindi ko pa rin nababawi si Sofia. Galit para sa sarili ko for leaving Sofia 5 years ago. Kung noon pa itinigil ko na ang pagsama sa mga mission at kung hindi ko sinunod si Lucas, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ipinikit ko ang mata ko. Pinatong ko ang isang braso ko sa noo ko. Unti-unting bumibigat ang talukap ko hanggang sa makatulog ako. Walang tigil na pagtunog ng telepono ko ang nagpagising sa akin. Nagmadali kong inabot ang telepono ko sa coffee table at sinagot ko agad nang makita kong si Cameron ang tumatawag. Shit! Who's with her in the bar? Sigaw ko. Agad kong tinapos ang pakikipag-usap kay Cameron at may pagmamadali ang bawat dilaw ko para puntahan si Sofia sa bar. When did you fucking learn to go to the bar wearing those clothes? Walang tigil kong paninermon kay Sofia habang nagmamaneho akong pabalik ng penthouse. I look so stupid that I kept nogging sa taong tulog na tulog na. Nagpupuyos ako sa galit tuwing mapapasulyap ako kay Sofia at makita ang suot niya na halos kunti na lang ang natatakpan at maabutan siyang sumasayaw sa harap ng mga tao kanina. Sayaw na mapang-akit. Sayaw na kahit sinong makakakita ay mapapahanga. I saw men drooling while staring at her. I want to rip their head off sa paninitig nila kay Sofia. Nang makarating kami sa Serenity TS Towers, binuhat ko si Sofia na tulog pa rin. Nang makarating kami sa lift, naglumikod si Sofia. Napasingap ako nang dumikit ang labi niya sa pagitan ng tenga at balikat ko. She inhaled my neck. I bite my lips when she nibbles my neck. Nang tumunog ang elevator, hudyat na nasa penthouse na kami, malalaka ang mga hakbang ko na marating agad ang pintuan. You're going to get punished, love. Sabi ko naman sa'yo noon, na once na mahuli kita ulit na umiinom, paparusahan kita. Parusang hindi mo makakalimutan. May nakunturan. Nang makapasok kami sa loob ng penthouse, dinala ko agad si Sofia sa silid ko. I gently eased her down onto the bed. Gumalaw si Sofia at ibinuka ang mga hita. Lumihis ang dress nito kaya nasisilayan ko ang makinis niyang mga hita at ang kanyang panloob. Napapalunok ako nang hagurin ko ang kabuuan niya. Shit, I can't take it anymore. I badly want to have you, love. Napapaos kong sambit. Kanina pa nag-aapoy ang katawan ko sa pagkakadaiti ng katawan namin habang buhat-buhat ko siya. I moved my hand under her dress to skim her hips and thighs. Agad akong yumuko at inangkin ko ang labi niya. Landed a punishing kiss on her mouth. I gave her lower lip a hungry nibble. Agad na tumugon si Sofia sa halik ko. Mga tunog ng labi namin ang maririnig sa buong silid. We're gasping for air nang tumigil kami sa halikan. Nang nagmulat ng mata si Sofia, halatang nakainom ito dahil sa pamumungay ng mata. Matamis na ngiti ang sumilay sa labi niya. Hinila niya ako at inangkin ang labi ko ng isang maalab na halik. Matapos ang pag-angkin niya sa labi ko, bumangon si Sofia at agad na bumaba sa kama. Natigilan ako ng isa-isa niyang hinubad ang mga kasuotan niya at mapang-akit akong tinitigan. The excitement built up in my stomach when she slowly took off her undies and threw them in my face. Lumapit siya sa akin at tinila akong patayo. Lumuhod siya sa paanan ko. He unzipped my pants. Ramdam na ramdam ko na ang kasabikan at init na maangkin siya. Mabilis ko siyang itinayo at inihiga sa kama. I will make sure na mabubunta siya. Hindi ako titigil na angkinin siya ngayong gabi ng paulit-ulit at wala kong sasayangin. Lahat ibubuhos ko sa kaloob-looban niyang katas ko para masiguro kong sa susunod na buwan may laman ang tiyan niya. Sigaw ng isip ko. I smirk. Hinalikan kong muli ang buhok niya bago ako pumikit hanggang sa makatulog ako. Sleeping next to her in the bed was all I wanted. I stared at our nude bodies reflected in the mirrored ceiling. Napangiti ako nang maalala ko ang mga naganap kanina. Makailang beses ko siyang inangkin.
I wanted my seed in her. I wanted to grow, flourish, and bind us. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa ko nang tumihaya siya ng higa. Titig na titig ako sa siling nang makita ko ang kabuuan niya na wala pang kahit na anumang saplot. Muling kumislot ang pagkalalaki ko. My lust for her is timeless and potent. I love you, Sophia. Mahina akong sambit. Yumuko ako't inabot ang labi niya. Isang magaan na halik sa pulang-pula niyang labi dahil sa kakahalik ko sa kanya kanina. Hinata ko ang comforter para takpan ang katawan ni Sophia. Baka hindi na naman ako makapagpigil. Makailang beses ko din siyang inangkin kanina. Ang babaeng tigre ko'y nagrereklamo na. Hindi ko napigilan ang mapangiti na maalala ko ang pagreklamo niya ng ilang beses pero nang simulan kong haplusin siya, agad naman siyang tatahimik. Akala ko magagalit siya sa ginagawa ko pero mukhang nagustuhan niya pa ang parusa ko sa kanya. It's been a long time na hindi ko ginawa ang ganoong bagay sa pakikipagniig. I think she likes it. The way she moans and screams my name, alam ko na gustuhan niya mga ginawa ko sa kanya. Sa isip ko, I smirk just at the thought of it. Dahan-dahan akong bumaba ng kama. Bago kami ulit nakatulog ni Sophie, nagrereklamo na siya na nanghihin at nagugutom kaya ipagluluto ko siya. Marahan ako naglakad patungo sa banyo. Ayoko maglikha ng ingay para hindi magising si Sophia. Nang matapos ako maligot makapagbihis, umupo ako sa gilid ng kama sa tagiliran niya. Hinawi ko ang mga buhok na tumatakip sa kanyang magandang mukha at iniipit ko sa kanyang tanga. She's sleeping peacefully. Ang sarap niyang pagmasdan. Yumuko ako tinampian ko ng isang mabilis na halik ang labi niya. Matapos ang paghalik ko'y muli ko siyang tinitigan. All I wanted was to wake up every morning seeing her, sleeping next to me, and seeing her beautiful smile. Mahina akong sambit. I traced the delicate softness of her lower lip with my finger. I love you so much, love. I uttered habang hinahaplos ko ang kanyang pisngi gamit ang likod ng palad ko. Parang ayoko siyang iwan. Gusto ko na lang ulit mahiga sa tabi niya at yakapin siya. Unti-unting nagmulat ng mata si Sophia. At nang maka-adjust sa liwanag ay ngumiti siya ng matamis sa akin. Hindi ko na paghandaan ang sunod niyang ginawa. Hinila niya ako kaya napadagan ako sa kanya at tumama ang labi ko sa labi niya. Her lips were warm and welcoming. Her kisses were hot, wet and desired. Nang bitawan ni Sophia ang labi ko, hinabol ko pa ang labi niya. She grins while staring at me. Agad akong napangiti. Nagiging pilya na ang babaeng tigre ko. Kuton lupa, mamaya na tayo magtitigan. Magluto ka at gutom na ako. Hindi ko napigilan ang matawa sa sinabi niya. Kuton lupa, huwag kang tumawa dyan. Gutom na talaga ako. Maghapon kaya akong walang kain. Why? Kaya ang payat-payat mo na, Sophia. Tinasan niya ako ng kilay. Tinanong mo pa talaga? Magluto ka na kung ayaw mo ikaw kainin ko. Umupo si Sophia sa kama habang pinasasadahan ng tingin na mukha ko. I like that, love. Ako na lang kainin mo. Agad ako napatayo na masama niya akong tingnan at akmang ihahampas ang unan sa akin. Nagiging tigre na naman siya. Okay, boss. Magluluto na. Marahan kong pinisila magkabila niyang pisngi at isang mabilis na halik ang iginawad ko sa labi niya. I love you. Sambit ko. Nang bitawan ko ang pisngi niya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi niya. Kailan ko kaya maririnig ang salitang I love you mula kay Sophia? Sigaw ng isip ko. Mamaya ka na mag I love you. Pag nakapagluto ka na. Malakas na tawa ko ang pumano sa buong silid. Nagmadaling bumaba si Sophia sa kama at tumakbo sa banyo. Dapat tapos ka na magluto pagkatapos ko maligo, kuton lupa. Sambit na Sophia bago niya isara ang pintuan. Malalaki ang hakbang ko na tinungo ang pintuan ng banyo. Gusto ko ulit maligo kasama siya. Shit. Malakas na mura ko nang pagpihid ko sa doorknob ay nakalak ito. Kuton lupa ka talaga. Narinig ko mura mo. Magluto ka na. Sigaw ni Sophia. Napangiti ako. Alam ko sinadya niyang ilak ang pintuan. Lumabas ako sa silid nang may ngiti sa labi. Looks like my brother is happy. Agad nawala ang ngiti ko nang makita ko si Lucas na nakatayo sa sala. Nakalagay ang kamay nito sa pantalon at seryoso ang mukha. What are you doing here, Lucas? Paano kang nakapasok? Let's talk. Mariing tura ni Lucas. Hindi man lang nito pinansin ang mga tanong ko. Kung sasabihin mong layuan ko si Sophia, Lucas, hindi iyan mangyayari. Para malaman mo, ilang beses ko siyang inangkin kagabi para masiguro kung mabubuntis siya at hindi kanya pakakasalan. Asshole! Sambit ni Lucas kasabay ng malakas nitong tawa na pumuno sa buong sala.
Pinagtataka ko kung hindi man lang nagalit si Lucas sa mga sinabi ko. Kung mahal niya talaga si Sofia, dapat sinuntok niya na ako sa mga pinagsasasabi ko. Hindi ko man lang ba magagalit, Lucas, sa mga sinabi ko? Why should I be mad? Sophia's right. My brother is an idiot. Muling pumuno ang tawa ni Lucas sa buong sala. Natigilan ako. Pinanood ko lang siyang tumawa. Ano ba talagang nangyayari? Sigaw ng isip ko. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na may relasyon kami ni Sofia? You're stupid para isipin man lang na may relasyon kami. Lalo ako naguluhan sa mga lumalabas sa bibig ni Lucas. I'm not stupid para agawin ng babaeng mahal na nag-iisa kong kapatid. Kahit na gusto ko si Sofia. Mabilis ang hakbang ko na sinugod si Lucas. Galit agad ang naramdaman ko sa mga pinagsasasabi niya. Anong gusto niya sa Sofia? Kung alam niyang mahal ko si Sofia, bakit nagawa niyang anakan ng babaeng pinakamamahal ko? You're an asshole, Lucas! Hindi talaga matatawaran ang bilis ng galaw nito. Agad na ilagan ang kamao ko. Hindi ko nailagan ang suntok niya kaya tumilapon ako sa sahig. Agad akong tumayo at muli ko siyang susugurin ng may humawak sa braso ko. Ano nangyayari dito? Humupa ang galit ko nang malingunan ko si Sofia. Ang magandang mukha niya na makikitaan ng pag-aalala na makita niya ang dugo sa labi kong pumutok dulot ng pagsuntok ni Lucas. Hinawakan niya ang mukha ko at matalim na tiningnan si Lucas. Agad ako napangisi. May maganda ding naidulot ang pagsuntok ni Lucas sa akin dahil galit ang nakikita ko kay Sofia sa ginawa ni Lucas. What did you do, Lucas? Muli ako napangisi na sinagawa ni Sofia si Lucas. Agad kong naitikom ang bibig ko ng masama akong tiningnan ni Sofia. Huwag kang umisi dyan, kutong lupa. At ikaw naman, Lucas, bakit ka nananakit? Ano bang ginagawa mo dito, Lucas? Saka ano nangyari dito sa penthouse? Parang nadaanan ng bagyo. Galit ang bawat pagbigkas na Sofia sa mga salitang binitawan niya. Hindi nga pala nakita ni Sofia ang itsura ng penthouse ko kagabi dahil lasing siya at tulog na tulog habang buhat kong papasok ng penthouse. Natahimik ako at si Lucas nang masama kaming tiningnan ni Sofia. Ang tatandaan niyo na para kayong mga bata. Ano bang problema niyo ang dalawa? Sermon ni Sofia. Tumawa si Lucas habang ako hindi na ako nagsalita pa dahil ayokong lalo magalit si Sofia sa akin. Ano nakakatawa, Lucas? Singhal ni Sofia kay Lucas kaya napangisi ako. At nang lumingon si Sofia sa akin, pinaseryoso ko mukha ko. Because my brother is stupid. Pangaasar ni Lucas kaya sinamaan ko siya ng tingin. Hanggang ngayon ba naman kutong lupa, ganun pa rin ang iniisip mo tungkol sa amin ni Lucas? Napatitig ako kay Sofia. What do you mean? Lucas, umalis ka na at makakatikim ang lalaking ito na sapak sa akin. Good luck, bro. Pangaasar ni Lucas at nagmarcha na itong palabas ng penthouse. Nang humarap ako kay Sofia, nakikita ko ang galit niya. Nakakrus sa mga braso niya sa dibdib niya at masama ang tingin niya sa akin. Love, wag mo akong ma-love-love dyan, kutong lupa. Ang katangan mo talaga'y umaapaw. Ang talino mo sa ibang bagay pero pagdating sa akin, tanga ka. Ang sarap ng iyong tugyang ulo mo para matauhan ka. Buwisit kang lalaki ka. Hindi ako nagsalita. Alam kong galit siya at ayokong lalo magalit si Sofia pag sumagot pa ako kahit gulong-gulo na ako sa mga sinasabi niya. Mr. Thunder Simpson, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ko, pero pinag-iisipan mo ko na may relasyon kami ni Lucas at may anak kami. Sa tingin mo ba, ipagkakaloob ko sa iyo ng paulit-ulit ang sarili ko kung may relasyon kami ni Lucas? My body froze. Hindi ako makapagsalita. Ibig sabihin wala silang relasyon ni Lucas. Bakit sinabi ni Lucas na magpapakasal sila? Shit! Lucas, what did you do? Mura ko nang ma-realize kung pinaglaruan ako ni Lucas. Agad akong lumapit kay Sofia pero itinulak niya ako kaya natigilan ako. Huwag mo akong lapitan! Sambit ni Sofia kasabay ng pagpatak ng luha niya na agad ding pinunasan. Muli kong tinangka na yakapin siya pero itinulak niya ako at galit ang nakikita ko sa kanya. Alam kong hindi ko nasabi sa iyo noon na mahal kita, kutong lupa. Dahil hindi ako marunong magsabi ng nararamdaman ko sa isang tao. Hinintay kita. Hindi ako tumigil na mahalin ka at hindi ko inisip na wala ka na. Alam kong babalik ka. Mula noon hanggang ngayon, mahal na mahal kita. Wala akong ibang lalaki na minahal kundi ikaw lang. Love, ang tanging nasabi ko. Masayang-masaya ako na malaman na mahal niya ako. Sa kabila ng sayang nararamdaman ko, nasasaktan ako na makita siyang umiiyak dahil sa akin at hindi ko magawang yakapin siya at aluhin dahil galit siya sa akin. Hindi ako nakakilos. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko.
Sinundan ko ng tingin si Sofia na palabas na ng penthouse. Bago pa nito isara ang pintuan, pumihit para si Sofia at nagsalita. Huwag mo muna akong pupuntahan, Thunder Simpson. At para sa kaalaman mo, ikaw ang pinakatangang lalaki na nakilala ko para isipin mong anak ni Lucas at Tyrone. Sa kabila ng pagkakamukha ninyong dalawa, ang tanga-tanga mo. Wala akong ibang lalaki, ikaw lang. At ikaw ang ama ni Tyrone, hindi si Lucas. My body at my mind froze sa mga huling tinura ni Sofia. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatingin sa pinto ang nilabasan ni Sofia. Lahat ng mga tinuran niya'y ume-echo sa isipan ko. Ang pakiramdam na huminto ang buong paligid ko'y wala akong ibang naririnig kundi ang tinig ni Sofia at ang mga tinura niya. Tyrone is my son. Sofia loves me. Ang paulit-ulit na sigaw ng isip ko. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ako kung saan ako iniwan ni Sofia. Sophia's right. I am fucking idiot. I was blinded by jealousy kay Lucas kaya naging bulag ako sa mga ibang bagay na nasa harapan ko. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ko. At nang matauhan ako'y tinakbo ko ang kinaroroonan ng susi. Halos ihagis ko na ang lahat ng bagay na mahawakan ko sa paghahanap ng susi. Gusto ko na makita ang mag-ina ko. Damn! Where's that fucking kid, my Ferrari? Nang maalala ko na nasa silid ko pala'y agad akong tumakbo at sa pagtakbo ko, may naapakan ako matigas at matulis na bagay kaya nagdurugo na ang talampakan ko. Hindi ko na ininda ang sakit. Ang isipan ko ay na kay Sofia at sa anak ko. Naghahatid ng halo-halong emosyon sa akin tuwing may isip ko na anak ko si Tyrone at mahal ako ni Sofia. Gusto kong isigaw sa buong mundo na may anak na ako at mahal ako ng babaeng noon pa man ay hinahabol-habol ko na't minamahal. Nainggit ako kina Charles at Justin itong mga nakaraang linggo tuwing nakikita ko ang mga anak nila na malalaki na, samantalang ako pala ay mayroon ng 5 taong gulang na anak na resemblance ko. Now I know why I had a strange feeling every time I stared at Tyrone's face, and the warm feeling in my chest every time I held him, because he is my son. My blood runs in him. I can't wait to tell him that I'm his father, his daddy, my baby Tyrone. I muttered. You're a fucking idiot, Thunder Simpson. Sermon ko sa sarili. Pumatak ang luha ko. I don't care anymore kung tawagin nila ako mahina dahil sa pagluha ko. Hindi kahinaan ng isang lalaki ang pagluha lalo na at para sa taong minamahal ang dahilan ng pagluha. Love, I'm so sorry. Mahina akong turan. Paika-ika akong naglakad patungo sa silid ko. At nang makuha ko ang susi, nagmadali na ako makaalis sa penthouse ko. Napapangiwi ako tuwing napapadihin ang pagtapak ko. Hindi ko alam kung ano nang itsura ko. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa lobby ng Serenity Towers na binaliwala ko lang. Kailangan ko makita ang pinakamamahal kong si Sofia. Lahat ng parusa niya at lahat ng ipagawa niya sa akin ay gagawin ko para patawarin niya ako. I will do anything for her forgiveness. Agad kong in-start ang sasakyan ko at pinaharurot paalis ng Serenity. Sa bilis ng pagpapatakbo ko'y munti ka na ako mabangga. Nang makarating sa apartment ni Sofia, mabilis akong umibi sa sasakyan. Lalong tumitindi ang sakit ng talampakan ko sa bawat paghakbang ko. Agad kong kinalampag ang pintuan ng apartment ni Sofia kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Love, please! Open the door! Let's stop! I'm so sorry! Paulit-ulit kong sigaw. Basang-basa na rin ako ng ulan. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na kumakatok nang bumukas ang katabing pintuan ng apartment ni Sofia. Ang apartment ng kaibigan ni Sofia na si Isay, ang babaeng minamahal ng kaibigan kong si Ivan. Sir Thunder, basang-basa ka na. Wala si Sofia dyan. Sabi niya kanina pupunta siya sa bahay ng Ada Eliza niya. Nagmadali ako makabalik ng sakyan. Ilang sandali pa'y nasa daan na ulit ako. Mabilis ang takbo ko sa kabila ng malakas na ulan. Hindi ko alintana ang lamig at pananakit ng paa ko. All I want right now is to see Sofia and Tyrone. Love! Ang sigaw ng isip ko. 5 taon niya akong hinintay at 5 taon niyang pinalaki mag-isang anak namin pero nung isinukli ko, pinaghinalaan at sinabihan ko siya ng masasakit na salita. Kaya simula sa araw na ito'y gagawin ko lahat ng naisin niya. Ilang sandali pa narating ko ang mansyon nila Justin. Lalong bumuhos ang malakas na ulan. Nang mamukhaan ako ng mga guards nila Justin, agad ako nitong pinagbuksan ng gate. Hindi ko na inayos ang pagkakaparada ng sakyan ko.
Tinakbo ko ang patungo sa pintuan sa kabila ng malakas na buhos ng ulan at pananakit ng talampakan ko. What's up, dude? Ano nangyari sa'yo? Sa pagtatanong ni Justin ay himigan kong alam niya kung bakit ako nandito. I want to talk to my wife and I want to see my son. Hindi ako magagalit sa'yo na inilihim mo ang tungkol sa anak ko. I know it was all my fault. At alam kong takot ka sa asawa mo. Ngumisi ako sa huling tinuran ko. Alam kong kagustuhan ni Sofia na hindi ko agad malaman ang tungkol sa anak namin dahil sa mga ginawa ko sa kanya at sa mga sinabi ko. Ngumisi si Justin na tinapik ang balikat ko. Alam ko naman na mahal niya ang asawa niya. Ako man ang tumayo sa lugar niya sa panig ako ng asawa ko lagi. I can't wait to marry her. Alam kong kailangan ko munang paghirapan na mapaamo siyang muli. Tuwing pumapasok sa imanisyon ko ang galit niyang muka, nakakaramdam na agad ako ng kaba. Sa babaeng tigre ko lamang ako natatakot. Walang kinatatakutan ng isang Thunder Simpson noon. But when I met Sofia, bumibilis ang tibok ng puso ko tuwing masama ang tingin niya at tuwing nagsisimula na siyang sermonan ako. What happened to your foot? You're bleeding. Tura ni Alasa na lumapit ito sa amin. Bigla akong nakaramdam ng hiya sa kapatid ni Sofia. Kung ako sa'yo umuwi ka muna, Thunder. Pakupain mo muna ang galit to Sofia. Pinapasabi niyang ayaw kanyang makausap o makita. Galit na galit siya. Baka hindi ka na niya mapapatawad pa. Sabi niya, uuwi na lang sila ni Taron sa probinsya. Bakit naman kasi nakala mong anak ni Lucas at Taron? Hindi mo ba nakita na kamukhang kamukha mo siya? Iba pa naman magalit si Sofia. Baka hindi ka na niya tanggapin sa buhay niya.